ang masaklap na kwento sa pagkamatay ng ating Panginoon na si Hesukristo. Samantala, tumayo si Jesus sa harap ng gobernador at tinanong siya ng gobernador, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Sabi mo nga," sagot ni Jesus. Nang siya ay akusahan ng mga punong saserdote at ng matatanda, hindi siya sumagot. Pagkatapos ay tinanong siya ni Poncio Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang patutuo nila laban sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus, kahit isang paratang sa labis na pagkamangha ng gobernador. Ngayon ay kaugalian ng mga gobernador sa kapistahan na palayain ang isang bilanggo na pinili ng mga karamihan. Noong panahong iyon, mayroon silang isang kilalang bilanggo na ang pangalan ay Jesus Barrabas. Kaya't nang magtipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig niyong pawalan ko sa inyo? Si Jesus Barrabas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas?" Sapagkat alam niyang dahil sa sariling kapakanan ay ibinibigay nila sa kanya si Jesus. Habang nakaupo si Pilato sa upuan ng hukom, ipinadala sa kanya ng kanyang asawa ang mensaheng ito, "Huwag kang makialam sa inosenteng lalaking iyon, sapagkat ako ay nagdusa ngayon sa panaginip dahil sa kanya." Ngunit hinikayat ng mga punong saserdote at ng matatanda ang karamihan na hingin si Barrabas at ipapatay si Jesus. "Sino sa dalawa ang gusto niyong palayain ko sa inyo?" tanong ng gobernador. "Si Barrabas," sagot nila. "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas?" tanong ng Pilato. Sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus!" "At bakit? Anong krimen ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo silang sumigaw, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Nang makita ni Pilato na wala siyang marating, ngunit sa halip ay nagsimula ang kaguluhan, kumuha siya ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan. "Wala akong kasalanan sa dugo ng lalaking ito," sabi niya. "Responsibilidad mo ito." Sumagot ang lahat ng tao, "Ang kanyang dugo ay nasa amin at sa aming mga anak." Pagkatapos, pinalaya niya si Barrabas sa kanila. Ngunit ipinahagupit niya si Jesus at ibinigay upang ipako sa krus. Pagkatapos, dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa pretoryo at tinipon sa paligid niya ang buong pangkat ng mga kawal. Hinubaran nila siya at sinuot sa kanya ang isang balabal na pula at pagkatapos ay pinilipit ang isang kurunang tinik at inilagay sa kanyang ulo. Naglagay sila ng isang tungkod sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay lumuhod sila sa harapan niya at kinukutya siya. "Aba, hari ng mga Hudyo," sabi nila. Dinuraan nila siya at kinuha ang tungkod at paulit-ulit siyang hinampas sa ulo. Pagkatapos nila siyang libakin, hinubad nila ang balabal at isinuot sa kanya ang sarili niyang damit. Pagkatapos ay dinala nila siya upang ipako sa krus. Habang papalabas sila, nakasalubong nila ang isang lalaking taga-Sirini na nagngangalang Simon at pinilit nilang pasanin ang krus. At dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Golgotha. Ang ibig sabihin ay lugar ng bungo.
Doon ay inalok nila si Jesus ng alak na may halong apdo. Ngunit matapos nitong matikman, tumanggi siyang inumin ito. Nang maipako na nila siya sa krus, pinaghati-hati nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At sila'y naupo. Sila'y binantayan siya roon. Sa itaas ng kanyang ulo ay inilagay nila ang nakasulat na paratang laban sa kanya. Ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang rebelde ang ipinako kasama niya, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Iniinsulto siya ng mga nagdaraan na iniiling ang kanilang mga ulo at sinabi, "Ikaw nagibain ang templo at itatayo ito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus kung ikaw ang anak ng Diyos." Sa gayon ding paraan, tinutuya siya ng mga punong saserdote, ng mga guro ng kautusan at ng mga matatanda. Iniligtas niya ang iba, sabi nila, ngunit hindi niya maligtas ang kanyang sarili. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon mula sa krus at kami ay mananampalataya sa kanya. Siya ay nagtitiwala sa Diyos. Iligtas siya ng Diyos ngayon kung nais niya, sapagkat sinabi niya, "Ako ang anak ng Diyos." Sa parihong paraan, ang mga rebelde na ipinako katulad rin niya ay nang iinsulto din sa kanya. Mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon ay sumalubong sa buong lupain ang kadiliman. Mga 3:00 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, "Eli, Eli, lema sabachthani." Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinapabayaan?" Nang marinig ito ng ilan ng mga nakatayo doon, sinabi nila, "Tinawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Pinuno niya ito ng suka at alak, inalagay ito sa isang tungkod at inalok kay Jesus upang inumin. At sinabi ng iba, "Ngayon pabayaan mo siya. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." At nang si Jesus ay muling sumigaw sa malakas na tinig, ay nalagot niya ang kanyang espiritu.